Kayo po ba, na-experience nyo na po bang ma-interview? Na-interview na po ba kayo? Ano pong feeling no na-interview po kayo? In-interview. Natanong po ba sa inyo ito? Where do you see yourself in 5 years? Ano pong sagot nyo? Sige nga, manager. Wow! Gusto maging manager? Ano pa po? Ano po nakita nyo sa sarili nyo in 5 years? Ano nakita nyo po? At ito po ang tanong ko, tumagal po ba kayo sa company na yon? Tumagal po ba kayo? Baka hindi. Alam nyo po, tinatanong pala ito dahil kung tinitingnan ng company kung align kayo sa gusto nila. At syempre, kung fit kayo sa position na yun. Kaya po pala tinatanong yon. At bakit ko po ba tinitignan dito? Bakit ko po ba kayo tinanong dito? Bakit natin inaalam yan? Ito po ang title ng sermon ko today. Ito po yan, What do you see, kapatid? Anong nakikita mo ngayon? Nakikita niyo po ba ngayon sa oras na to ay unan? Inaantok na po ba kayo? Or gusto niyo po bang kumain ng sinigang ngayon kasi malamig ang panahon? What do you see, kapatid? Anong nakikita mo? Pag nakita mo ang church, kapatid, ano ang nakikita mo? Si Lord po ba ang nakikita mo? Ang Diyos po ba? At bibigyan ko lang po kayo ng palaisipan, anong nakikita mo kapag nakita mo to, kapatid? Ano pong unang pumapasok sa isip nyo? Mainit, salamat. Ano pa po? Aircon, kailangan ng aircon. Mainit. Sa mga bata, ito ang nakikita nila dahil ngayong week, ito po lagi. Tama po ba? Yes, sabi ng mga bulang, yes, sayang ang bayad namin. Tama po ba? Pag mainit, dahil sobrang init, walang pasok. Yun ang tingin ng mga bata. Anong tingin ng matatanda? Walang sasagot. Ito po ba ang nakikita ng mga may edad? Dahil ano po ba, pag mainit, pwedeng ma-heat stroke. Yung mga may edad po, mag-ingat po tayo dahil mainit. Kanina lang po nag-usap kami ni Brother Boy, ang prayer niya, Lord, sana sa linggong ito hindi mainit. Kasi mahirap nga po sa may edad na pupunta dito na mainit. Tama po ba? Delikado. Kaya thank you Lord, answered prayer. Dahil hindi mainit, malamig po. At dahil pag mainit, hindi lang yan ang nakikita natin. Excited na po ba kayo dito? Uy, yes, grabe. Ginanahan. Yes, amen. Excited na po ako. Saan po kayo magsiswimming? La Union? Boracay? Sapote? Wag naman sa Sapote, kapatid. So, pinapatawa ko lang po kayo. Or baka ito ang naiisip mo pag mainit? Alam niyo po, one time, nagbabasketball po ako nung bata ko. At may nakausap akong may edad. Kasi pag nakipag-basketball ka, hindi naman same age eh. Tama po ba? At sobrang init. Summer, nagbabasketball kami. Ang sabi niya sa akin, alam mo, ang init no? Ito sabi niya sa akin, pakinggan niyo po ako. Ang init no? Nire-ready lang tayo sa impyerno. Sa isip-isip ko, ikaw lang. Ba't mo ko isasama dyan? Ba't mo ko isasama dyan? Pero alam niyo po, tumatak sa akin yun. Na bakit ganun ang tingin ng tao? Tama po ba? Na bakit niya naiisip na kapag mainit, ready na siya sa impyerno? Bakit kaya? Alam niyo po, ito yung natutunan ko, may nabasa ko. What you see what you see, you see what you want to see. Nakikita mo yung gusto mong makita. Agree po ba kayo? Na kahit sabihin mong may pangit, may maganda, yung titignan mo lang yung gusto mong makita. Yun lang yun. Not what's there. Minsan, kahit hindi naman nandoon, yun pa din yung nakikita mo. Ganun pala yun. At alam niyo po, yung tao na yun, isipin niyo po, yun ang nakita niya sa init. Ang nakita niya, impyerno. Sana swimming na lang. Tama po ba? Sana swimming na lang. Pero alam niyo po, nakakalungkot no, na ganun ang nakikita ng tao. At titignan po natin yung word na see sa dictionary. Ito po yan, sabi, see, to perceive by the, ginagamit natin yung mata natin para makakita tayo, kapatid. At alam niyo po, ito ang pinakamalungkot. Siguro kapag ikaw po ay blind, hindi mo makikita yung ganda ng buhay. Tama po ba?
Ang ganda po ng mga natin, gawa ni Lord. Ang ganda, sayang. Nakikita ng mata. At alam niyo po, gusto ko lang po palalimin yung see. Pag tayo daw po ay nakakita, ito po daw ay to recognize. Para yung na-recognize mo yung kakilala mo, makikilala mo siya, o si ano to. May-recognize mo, ito yung gamit na ito. At ano pa daw yung sumunod? To understand. Kapag nakita ka, sinabi sa'yo, plato yan. Plato po ba yan? Maniniwala po ba kayong plato? Oh, di ba? Naiintindihan nyo na hindi yan plato. So, nagigets nyo po, and sumunod daw to discover. Para makapag-discover ka pa, kaya kayo pumupunta ng Boracay, makita yung ganda ng beach doon, to discover. Tama po ba? Makikita. At alam nyo po, pag ginagamit ang mata, merong vision. Tama po ba? May pinagkaiba po ba yung see at vision? May pinagkaiba po ba yun, yung see and vision? Ito po ang vision, the ability to think about or the plan the future with imagination, or ito daw po pala yun, nakikita mo ng hindi in reality but sa isip mo, in your mind. Nakikita mo sa isip mo na pwedeng mangyari ito. Amen po ba? Tatanong ko po sa inyo, meron po ba kayong vision? Sa pamilya nyo, sa buhay nyo, sa kay Lord, may vision ka ba, kapatid? May nakikita ka ba? O nagawa mo na, kapatid? Nagawa nyo na po ba? Alam nyo po, no, pag tinignan po natin yan, ang see daw is more immediate and physical. Nakikita mo agad immediate, makikita mo, maniniwala ka. Vision is broader, often associated with future aspirations. Or ano daw sumunod? Imaginations, or a deeper level of insight. Ito po bang dalawang to kailangan magkasama? Ito kaya itong dalawa na to, yung see and vision, ay dapat magkasama. What do you think, kapatid? What do you see, kapatid? Magkasama po ba dapat to? Pumunta po muna tayo sa Bible. Aralin natin to sa kwento ni Joshua and Caleb. Tingnan po natin sa Numbers 13, 1-3. Sabi doon, the Lord now said to Moses. Kausap ni Lord si Moses kasi gusto niyang dalhin ang mga tao sa promised land. Sa promised land. Send out men to, ano yung word? Explore the land of Canaan, the land I am giving to the Israelites. Ito yung bibigay ni Lord. Send one leader from each of the 12 ancestral tribes. Kasi may 12 tribes nung panahon na yun, kapatid. May 12. So, tag-iisa sa bawat tribes at pupunta sila sa Canaan at mag-explore. At sabi doon, so Moses did as the Lord commanded him. Sinunod ni Moses. At sino ba si Moses? Si Moses po yung leader. Siya ang kinakausap ni Lord. Siya ang nakakakita. Sabi doon, he sent out 12 men, all tribal leaders of Israel, from their camp in the wilderness of Paran. At ito po ang nakita ko dyan, kapatid. The vision of God is to give them the promised land. Agree po ba kayo? Ito yung nakikita ni Lord. Ang tanong, kapatid, nakikita din ba ng Israelites? Ito yung vision ng Lord sa kanila, to bring them to the promised land. Pero ito po ang tanong, nakikita din ba ng Israelites? Alam niyo po, ito ang paniniwala ko sa atin tayong mga tao. In Jeremiah 1:5, I knew you before I formed you in your mother's womb. Do you believe in that? Tapos sabi po dyan, before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the... Ito po ay kausap niya si Prophet Jeremiah. Pero ito po ang paniniwala ko, tayo may nilagay na si Lord para sa atin. May vision si Lord sa atin. Bawat isa, amen po ba? Na may dapat kang gawin. May nilagay sa iyo si Lord. Ang tanong, nakikita mo din ba? Nakatulad ni Jeremiah, nakita niya na magiging prophet siya. Nakikita mo din ba, kapatid? What do you see? Sa buhay mo, kapatid, what do you see? Anong nakikita mo?
Alam niyo po, God has placed a vision in the heart of every human. Lahat meron. Alam niyo po, one time kausap ko yung asawa ko, nagtatanong ako, kilala niyo po ba si Justin Bieber? Kilala niyo po si Justin Bieber? Ang layo yung pastor, ba't Justin Bieber? Sabi ko, isipin niyo, parang 12 years old or 13 years old, naging sikat kagad si Justin Bieber. Gawa kaya ni Justin Bieber yon sa tingin niyo po? Hindi, di ba? Parang plano ng Lord, na biglang sikat na siya sa edad na yon. May plano si Lord eh. May vision si Lord eh. Ngayon ito ang tanong, gagawin mo ba? Susundin mo ba? Makikita mo din ba, kapatid? Saan ka doon? Alam niyo po, God's vision for your life is full of promises or promise. Naniniwala po ba kayo na napakaganda ng gusto ni Lord sa buhay mo? Napakaganda, kapatid. Naniniwala ako, wala sigurong gusto si Lord para masaktan ka. Gusto niya lagi blessing sa'yo. Kung pwede lang, kapatid, kung pwede lang, gagawin ni Lord laging blessing. Kung pwede lang. Pero minsan tuturuan tayo ni Lord, masasaktan. Tama po ba? Alam niyo po, ito ang gusto natin, turning vision into reality. Para mangyari po yan, maging reality, ito po ang kailangan natin. See, work, and possess. See, work, and possess. Pastor, saan mo nakuha yan? Dahil yan dun sa binasa natin. At tingnan niyo po, puntat muna tayo sa see. Pinag-uusapan natin na napakahalaga na ginagamit natin ang mata natin, nakikita natin, ang imaginations natin. Tingnan niyo po in Numbers 13:27-28. This was their report to Moses. Bumalik na po ang 12 spies nung panahon na yon. Bumalik na. At ito ang report. We entered the land you sent us to explore. Pag-explore, makita. To see. Titingnan nila. E-explore nila. Di-discover nila. At sabi doon, and it is indeed a bountiful country. Napakaganda, fruitful, sobrang daming magaganda, masagana doon. Pero tinan niyo po, a land flowing with milk and honey, here is the kind of fruit it produces. Pinakita ano yung fruit na yon. Mamaya papakita ko po sa inyo. But the people living there are, pero maganda ang blessing, maganda, may fruits, maganda doon. Pero may nakatira. Powerful, and their towns are large and fortified. Napakalaki po nila. We even saw giants there, the descendants of Anak. Grabe. Alam niyo po yung descendants, yung giants. Alam niyo po yung kay David and Goliath? Si Goliath. Isipin niyo po, ang laki. Ito po ang bibigay ko po sa inyo ang bola. Okay lang po ba, mga kapatid? Ibibigay ko sa inyo ang bola. Papasa ko sa inyo. Ano pong makikita nyo dyan? Ano mas pipiliin mo? Ano mas makikita mo, kapit? What do you see? Yung grapes na malaki? O yung malaking higante? Ano mas nakikita mo? Maging honest po kayo. Sagutin nyo nga lang po ko. Ano mas mapapansinin nyo? Laking Goliath. Pero ito yung blessing ni Lord, ha? Ito yung blessing ni Lord. Ito yung ibibigay ni Lord sa'yo, kapatid. Ano ang mas nakikita nyo po? Magiging honest tayo, mga kapatid. Tama po ba? Mas nakikita nyo to. Tama. Mas makikita mo. Alam niyo po, nagkaroon ako ng palaisipan, natanong ko to, God could have brought the Israelites to the promised land in an instant. Tama po ba? Pwede naman eh. Powerful ang Diyos. Kaya niya. In an instant. Kaya niyang dalin kagad. But why did He send spies? Bakit nga kailangan ipadala pa? Eh pwede naman dalhin na agad eh. Do you agree with that? Tama po ba? Mapapaisip ka eh. Pwede naman ah. Pero bakit kailangan pang makita mo? Ba't kailangan mong maniwala sa Diyos? Bakit? Bakit, kapatid? Kasi alam niyo po, God wants you to perceive what He perceives.
Gusto niyang makita mo yung nakikita niya sa buhay mo. Kailangan ikaw mismo maniwala doon. Ikaw mismo, Lord, kaya mo akong baguhin? Dapat maniniwala ako na kaya mo akong baguhin. Lord, kaya mo akong payamanin? Naniniwala ako, kaya kong yumaman. Kaya ko kasi naniniwala. Lord, kaya mo akong pagalingin? Kaya magpapagamot ako, Lord. Kasi pagagalingin mo ko, kailangan ko makita yung nakikita mo sa akin, Panginoon. Alam niyo po, people have different perspectives. Ito ang katotohanan. Iba't iba ang makikita natin, kapatid. Pwedeng agree kayo sa akin, pwedeng hindi. Nandiyan kayo, nagdi-disagree kayo sa sinasabi ko. Pwedeng hindi. Pero sana, ito daw po yung dalawa, sana seeing beyond the circumstances. Beyond sa situation mo ngayon, kapatid. Beyond. Hindi yung kung ano lang ang sitwasyon mo, yun lang ang nakikita mo. Sana ito ka. Katulad nito, then Caleb silenced the people before Moses and said, si Caleb, sa 12 spies, 2 lang ang naniwala. 10 hindi naniwala. Hindi ko nakikita, 10 hindi nakita. Hindi nila nakikita yung maganda. People before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Hindi nakita ni Caleb yung giants. Ang nakita niya yung land with flowing with milk and honey. Yun yung nakikita ni Caleb. Kakaiba, no? Yung nakikita niya yung promise ni Lord. Nakikita niya yung blessing ni Lord. Hindi niya nakikita yung sitwasyon niya beyond ng circumstance niya. Yung situation niya. Doon siya nakatingin. Beyond. Napakaganda po, no? At sana, kapatid, hindi ikaw to. Concentrating on the negative aspect rather than the... Sana hindi tayo naging negative ang tinitignan. Sana hindi tayo yung 10. Amen po ba? Sana parte tayo dun sa 2. Kasama tayo dun. Hindi tayo dun sa 10 na laging negative ang makikita sa buhay. Negative na ang na-experience, negative pa ang gustong mangyari. Pambihira. Alam niyo po, ito pong sabi in verse 31, but the other men who had explored the land with him, ano po sabi? Disagreed. Kumontra. Hindi, mali yan. We can't go up against them. They are stronger than we. Malaki sila. Hindi talaga pwede. Hindi natin kakayanin. So they spread this bad. Pambihira. Uso na pala chismis dati pa. Old Testament pa lang chismis. Pambihira, chismis. So they spread this bad report about the land among the Israelites. At anong pinakinggan? Anong pinakinggan? The land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. Isipin niyo po, negative. Walang nakitang positive, puro negative. Ito ang tanong ko sa iyo, kapatid. Wala na bang positive sa buhay mo? Wala ba? Ako po naniniwala ko sa bagay na to na alam niyo po, sa buhay mo laging may positive. Mabuhay ka, magising ka, positive. Tama po ba? Kumain ka, positive. Pero minsan nagdudwell tayo dun sa situation natin eh. Na ito yung negative to. Hindi ko kaya. Alam niyo po, the Israelites were focused on their, insecurities. Kayo din po ba may insecurities? Alam niyo po, ito ang katotohanan. Ako po, lagi akong takot mag-preach. Mukha ba, pastor? Parang di naman. Takot ako every time. Alam niya, ng mga dito, lagi akong hirap na hirap. Pero itong natutunan ko kagabi. Bakit sabi ni Lord sa akin habang nagpe-pray ako, Lord, sabi sa akin ni Lord, bakit mo tinitingnan ikaw? Bakit hindi mo ako tignan? Hindi naman, tingnan niyo po hindi naman ako po ang gagalaw sa buhay niyo. Maniwala ka, kapatid. Ang Diyos ang gagalaw sa buhay niyo. Kaya ito, kapatid, ang word ni Lord ay powerful. Amen po ba? Yun palang sapat na.
Sapat na yun. Hindi nyo po kailangan si Pastor Vernon para maging ano po kayo, maging sobrang Christian nyo. Hindi. Ito palang salita ni Lord, powerful na. Yun yung naintindihan ko. Kaya sabi ko, Lord, ito lang ang kailangan ko, samahan mo ko. At sana hindi natin nakikita yung insecurities natin. Hindi ako magaling, Lord eh. Hindi ako magaling dito, hindi ako best dito eh. Mas madami pang magaling eh. Ikaw ang nilagay ko eh. Ikaw ang nilagay ko. Sabihin kapatid, kung ikaw ay nilalagay ni Lord dyan sa vision niya na yan, kailangan manindigan ka. At tignan mo siya. At sabi doon, hindi lang insecurities yung situation nila. Isipin niyo po ang Israelites ay nagwa-wander sa desert for 40 years. Naggagala lang sila. Hindi ba pangit na yung sitwasyon? Pangit na. Awful. Ang pangit na. Pero bakit hindi pa nila nakita yung promise ni Lord na maganda? Sabihin kapatid, pwede din pala natin piliin yung hindi maganda. Ang bira, pwede pala. Alam niyo po, what happens when your vision is unclear? Ano po ba? Ano nga po ba? Pag hindi natin nakikita, ano po bang mangyayari sa atin kapatid? Ano nga po ba? Katulad ng Israelites. Ito po ay ginawa kong yung acronym na to na work from home. WFH. Pwede kang masugatan kapag unclear ang vision. Bakit? Hindi mo nakikita. Katulad ko po, malabong mata ko. Pwede akong masugatan kasi hindi ko nakikita. Amen po ba? Kung hindi ka, kung masusugatan ka, pwede ka pang mahulog. Hindi mo makita, may manhole, nalaglag. Kapira. Disaster. Hindi makita. At kapag hindi daw makita, pwede kang masaktan. Ambiyar, ito pala yun kapatid. Pag unclear ang vision natin. Pag hindi natin nakikita yung tama, ito ang ma-experience natin kapatid. At sana hindi natin ma-experience. Amen po ba? Sana hindi natin ma-experience. Alam niyo po, right vision will lead you to right decision. Kapag tama ang nakikita, tama ang desisyon sa buhay. Kapag magdidesisyon ka sa buhay mo, kapag alam mo ng mali, huwag mong gagawin. Amen po ba? Huwag mong gagawin. Alam mo ng mali, gagawin mo pa. If you cannot see it from mind, then you cannot receive it from... Paano mo nga ma-receive kay Lord kung ikaw nga mismo hindi mo nakikita? Paano nga, kapatid? Paano? So sabi natin, gusto natin yung vision natin to turn into reality. Ang unang kailangan natin ay makita. Amen po ba? See. At ano po sumunod? Work. May kailangan gawin. Hindi porket makikita lang, may-receive mo na agad. May kailangan gawin. In Numbers 14, 5-10, then Moses and Aaron fell face down on the ground before the whole community of Israel. Si Moses and Aaron, nawawalan na ng pag-asa. Pasaway ang Israelites eh. Hindi ko na kaya. Wala na. 2 of the men who had explored the land, yung explored, may ginawa, si Joshua and Caleb, tore their clothing. Pambira, nalungkot na din si Joshua and Caleb. Walang naniniwala. Pambira, sinira na ang damit. They said to all the people of Israel, the land we traveled, kami ang nag-work, nagtrabaho, pumunta, through and explored is a wonderful land. Nakita namin pero di kayo naniniwala. And if the Lord is pleased with us, He will bring us safely. Kung si Lord nga nagpapadala sa atin doon, iingatan tayo ng Diyos. Kung nilalagay ka ni Lord dyan, kapatid, iingatan ka ni Lord. Yan ang katotohanan. Into the land and give it to us. It is a rich land flowing with milk and ito nakatingin dito, ito yung nakikita ni Caleb and Joshua. Dito sila nakafocus. Do not rebel against the Lord and don't be afraid of the people of the land. They are only helpless prey to us. They have no protection, but the Lord is with us. The Lord is with us, kapatid. Yun lagi ang iisipin natin sa tama. Ulitin ko. The Lord is with us sa tama. Hindi sa mali.
At sabi doon, don't be afraid of them. Huwag kang matakot. But the whole community began to talk about stoning Joshua and pasaway talaga. Pambira, ang ganda na ng sinabi. In-encourage, in-empower. Pambira, ang gusto pang gawin, papatayin namin kayo. Pasaway talaga. Wala talaga. Walang pag-asa. Hindi nila nakikita, then the glorious presence of the Lord appeared to all the Israelites at the tabernacle. Grabe, no? Yung presensya na ni Lord, hindi na na-take ni Lord. Ako na. Bababa na ako. Pasaway. Pasaway. Alam niyo po, your vision is something only you can see. Others may never. Minsan sa plano natin sa buhay, sa plano sa pamilya, minsan hindi naniniwala sa iyong pamilya mo kasi ikaw lang nakakakita. Ito ang gusto ko mangyari. Ayaw ng anak mo. Hindi mo nakikita eh. Nakikita ko, anak. Mapapahamak ka dyan, anak. Nakikita na magulang. Ayaw gawin ng anak. Ano mangyayari? Mapapahamak. Hindi maiintindihan. Alam niyo po, Caleb and Joshua worked to convince the Israelites and support Moses, and ito yung ginagawa nila. Tinatrabaho nila. Nilalaban nila. Ginagawa nila yung best nila. Pero pambira, walang naniwala ni isa. Wala talaga. Ito po ang tanong ko sa inyo, can you achieve anything by doing nothing? Can you achieve anything by doing nothing? May maaabot ka ba sa buhay nang wala kang ginagawa sa Tagalog? May maaabot ka ba? Pwede bang maging ganito, kapatid? Pwede bang ganyan? Hihintayin ko na lang. Di ba mas efficient and effective na tumayo siya at kunin niya? Kasi yun na yung blessing ni Lord. Tama po ba? Pwedeng minsan naghihintay tayo sa blessing at may blessing si Lord sa atin pero ayaw nating kunin. Kasi gusto natin wala tayong gagawin. Pambira, kinonek ni Pastor kay Juan Tamad ah. Baka minsan yung blessing ni Lord nandiyan na, hindi mo lang kinukuha. Bakit? Kasi ayaw mong gumawa. Ayaw mong trabahuhin. Pambira. Alam niyo po, success requires hard work and the determination. Kailangan sigurado ka, sure ka to achieve your goals. Kailangan may hard work, kapatid. May hard work. At titingnan po natin yung work. Ano po ba ang work? All hard work brings a profit. Tingnan niyo po sa Bible na to. Kapag nagsisipag ka, may profit. But mere talk leads only to pambira, yung hard work. Pag may hard work pala, ang unang-unang papasok ay magiging wealth, magiging mayaman. At kapag puro ka lang salita, pambira, dun ka sa baba. Yung pala yun. Alam niyo po yung work, ito po daw yan, activity involving mental or physical effort done in order to achieve a purpose or. So naisip ko, ito po pala ang equation niyan sa mundong ito, pag may mental and physical effort ka equals result. Agree po ba kayo dyan sa mundong ito? Na kapag may mental and physical effort, may result sa ginagawa natin. May result. Pero tingnan po natin, punta tayo sa faith, kapatid. Pwede ba tayo pumunta dun sa faith? Punta tayo sa faith. In James 2:20-22, but do you want to know, O foolish man, that faith without work is kapatid, hindi ito sa salvation ha. Lilinawin ko muna, hindi sa salvation. Pag tinanggap mo si Lord, maliligtas ka, hindi dahil sa good deeds mo. Hindi dahil sa ginagawa mo. Amen po ba? Si Lord lang ang makakapagligtas sa'yo, hindi sa ginagawa mo. Malinaw po ba? Pero ang ibig sabihin lang dito, na kapag tinanggap mo si Lord, may faith ka kay Lord, kailangan may gagawin ka. May result. Tama po ba?
yung faith mo merong bunga. Yun ang pinakamagandang word. May bunga. Malinaw po ba o nakakalito? May bunga. Kailangan pag may faith ka kay Lord, may ginagawa. Sabi doon, what was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac and his son to the altar? Tingnan nyo nga si Abraham, sabi ni James. Tingnan nyo si Abraham, pinakita niya kay Lord yung faith niya. Na ibibigay niya yung anak niya. Isa-isa niyang anak, ibibigay niya. Ang bihira. May gagawin. Amen po ba? May gagawin ka. Amen po ba? May gagawin ka. Do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made. Wow! Magiging perfect. Tingnan niyo po. Alam niyo po, it teaches the true faith isn't passive or just intellectual. Hindi lang nasa isip lang. It is a active and demonstrated through. Kapag pumunta sa isip, matatranslate mo into actions. Ang ganda, no? Ito palang true faith. Sa faith nga natin may work eh. May kailangan gawin. And faith and works are inseparable. Huwag mong paghiwalayin. Yun nga yung sinasabi ni James eh. Huwag mong paghiwalayin na faith lang, trabaho lang. Hindi. Magkasama yan. Magkasama yan. At gusto niyo po ba ng life hack sa buhay? Life hack na nga, sa buhay pa. Gusto niyo po ba ng life hack? Gusto niyo po ba maging successful sa buhay? Alam niyo po, meron akong equation. Meron akong life equation. Merong vision, plus faith, dadagdagan mo ng faith mo, plus work, equals answer. Kung gusto mo maging successful sa buhay, kung gusto mo achieve yung goals mo, gawin mo to, sundin mo to. Magiging effective to, kapatid. Maniwala ka sa akin. Effective to. So, hindi lang siya mental and physical effort equals result. Ito ang best equation. Vision plus faith plus work equals answer. At malapit na po ako dyan, tatapusin ko dyan sa possess. See? Ano po sumunod? Work at makukuha mo. Possess. Sabi dito in Numbers 14:29-30, you will all drop dead in this wilderness. Nagalit na si Lord. Lahat kayo, mamamatay. Galit na si Lord, sobra. Because you complained against me. Every one of you who is 20 years old or older, pambiya 20 years old and older, was included in the registration will, pambiya lahat ng 20 years old and above, patay. Sino po 20 years old and above? Napasama din ako. Patay. Ang bihira. You will not enter and occupy the land. Hindi nila na-possess. Tingnan niyo po. The land I swore to give you. The only exception will be Caleb and Joshua. Pambihira. Sila lang ang makaka-receive. Sila lang ang mapoposes nila yung land na yun. Pambihira. Si Caleb and nakita niyo po kung gaano kahalaga ng vision. Napakahalaga eh. Pag hindi mo nakikita, may problema. Caleb and Joshua stood firm in their, pambira eh. Kalaban nila yung whole Israelites eh. Tapos sila lang dalawa. Bira. Kakampi ba nila si Moses and Aaron? Hindi eh. Nagka-problema din sila eh. Nagka-problema din eh. Pero tinan nyo po magiging balance lang ako. Pwede po ba? Babalansin ko lang. In Ecclesiastes 9:11, I have observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race. Mabilis ka tumakbo, ikaw man yung pinakamabilis tumakbo, pwedeng hindi ka manalo. Pwede ba yun? Sabi doon, and the strongest warrior doesn't always win the battle. Kahit malakas ka, hindi ka laging panalo. The wise sometimes go, matalino yan dapat makakakain lagi yan. Matalino yan eh. Di ba lagi may sinasabi po kayo, may kakilala kayo lagi, matalino yan. Lagi yung matalino.
Pero sabi doon, hindi porket matalino, hindi magugutom. And the skillful are not necessarily wealthy. Hindi porket magaling ka, or ano pa bang word dyan? May tawag dyan. Ano yung sa mga bata kay Josh Mojica? Ano yung diskarte o diploma? kung madiskarte ka, kapatid, hindi porket madiskarte ka, magiging mayaman ka agad. Pambira. Hindi pala ganun. And those who are educated don't always lead successful lives. Hindi porket educated, hindi porket cum laude, hindi porket meron kang masteral degree, doctorate, hindi ibig sabihin nun na successful ang buhay mo. Hindi daw yun. So ano po ang success? It is all decided by chance. By being in the right place at the right. So sabihin, kailangan mong piliin yung right place at yung right time. Hindi porket magaling, mayaman, mabilis, hindi lahat yan sabihin magiging successful. Alam niyo po ito, natutunan ko. To possess your vision, you must rely on God. Gusto mo mangyari yan? Kailangan mag-rely ka kay Lord. Hindi sa sarili mo. Yun lang ang pinupunto sa verse na yun. Huwag ka tumingin sa sarili mo. Tumingin ka sa Diyos. God empowers you to fulfill the vision He has for your life. At mangyayari yan kung nasa right place and right time ka. Kapatid, okay lang ba medyo haba ako? Mahaba talaga pala ako mag-preach. Kala ko kaya ko ng 30 minutes. May kwento lang po ko. Pwede po ba? Mag-end po ko dito. Kami po ng asawa ko, pumunta kami ng hospital nung Wednesday. At para lang bibigyan ko po kayo ng context dyan, naalala niyo po ang asawa ko ay naoperahan. Naoperahan po siya sa matres niya dahil kasi yung bukol niya, hindi namin alam na may bukol siya, pumutok. Pumutok. Bilateral. Pares na bukol, pumutok. Nung tinanggal yun ng doktor, akala namin okay na. Siyempre, nagpupuri na. Thank you, Lord. Pinipreach ko nga eh. Lord, salamat. At dahil after po pala nun, may oral na gamot. Tinitake na gamot. At sabi, after 3 months, tignan natin, i-ultrasound natin. Ultrasound natin. Siyempre, masaya na ako, na-operahan na eh. Okay na, Lord. Okay na. After 3 months, nag-ultrasound. Hulaan niyo po ano nangyari. May bukol ulit. 2. Malaki. Pagka after 3 months, 4 cm. Wow! 4 cm agad, Lord. Anong makikita ko? What do I see? Anong makikita ko doon? Okay ba? Positive, negative? Ano po maiisip nyo? Sabi ka, negative. Lord, ba't ganun? So, nag-take in injection naman po siya. Ang tawag po sa sakit niya ay endometriosis. Yun po ay talamak na sa panahon ngayon sa mga babae. At syempre, hindi po kailangan, gusto namin mag-baby, hindi pwede muna mag-baby kasi kailangan lumiit yun. Kasi pag nag-baby ka, tatamaan yun, puputok, magkakaproblema. So, syempre, tinan nyo po yung dilema ko doon. Pambira, Lord, bakit ganon? So, after, akala namin, mag-oral, 6 months, sabi namin, December, Lord, pwede na kami, magbubuo na kami. Wow, excited. Nakikita ko na yun, may vision na ako. Nakikita ko na, yes. So, after 3 months, yung oral, 3 months ulit injection, hulaan nyo po ano nangyari. Hulaan nyo nangyari. Lumaki palalo. Oh, pambira. Thank you, Lord. Lumaki lalo, pambira. Pumunta ng 7 cm. Sabi ko, Lord, ano ang kailangan kong maging reaction dito? Ano ang kailangan kong maging reaksyon? At alam niyo po, kinailangan na namin sa specialista kasi hindi na kaya ng normal na OB. At pumunta kami doon at may gamot na kailangan. Mas malalang gamot, magiging menopause siya. Menopause.
3 months na niyang tinitake yun. Ito pa malupit. Ang gamot ay halagang 8,500 per month. Lord, saan ako kukuha nun? Saan ako kukuha nun? 8,500 per month. Naalala niyo po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi nakakuha kami ng bahay. Akala ko tapos na yung problema ko. Yes, may bahay na kami. Ay, may storya na naman. Another chapter. Another chapter na naman. Isipin niyo po, umiiyak yung asawa ko. Magpapasko. Umiiyak. Saan tayo kukuha ng pambayad ng gamot? Ang una naming alam ay 12,000. Sabi ko, si Lord ang magpo-provide. Si Lord ang magpo-provide. Yun lang sinasabi ko. Si Lord ang magpo-provide. Wala ako niyan eh. Sabi ko, wala ako niyan. Si Lord ang magpo-provide. At alam niyo po, nung Pasko na yon, ang galing ni Lord. May nagbigay sa kanya ng pera. Tingnan mo si Lord binigyan siya ng kapatid niya ng pera. Nagka-bonus siya sa trabaho. Grabe. So may panggamot na kami. Ang galing ni Lord, di ba? Tingnan niyo po kung saan ka titingin. Titingin ba ako sa negative? Hindi, Lord. Kasama kita. Ikaw ang magpapagaling. At yun yung naiisip ko. Tama po ba? Yun ang naiisip ko. Lord, na-experience ko na eh. Kaya mong gawin ulit. Kaya mong gawin ulit. At alam niyo po, sa ngayon, gumaling na, umaayos naman na po siya, pero wala pa kaming result sa susunod, after 6 months pa. So, nung Wednesday po, para lang nakukuha niyo yung context ko, nagbayad kami, gumastos kami ng 9,300, gastos kami. Hindi po ako nag-ano dito para, na, kuhawa naman si Pastor, hindi po testimony ko to, na si Lord mabuti sa buhay ko. Na si Lord kaya niyang gumawa ng miracles. Kailangan ko lang makita. Kailangan ko makita. At alam niyo po, nung Wednesday na yon, pumunta kami, okay naman, naturok na sa kanya, pang ika-3rd month na niya. At ito naman ang malupit, pag-uwi naman namin, yung sasakyan naman namin, parang may tunog. May problema. Ang bihira naman, Lord. 9,300. Ang bihira. Malaman-laman namin, sira pala yung sa manibela. Kailangan patingnan eh. Sabi sa akin, noong unang pinatingnan ko, sir, break lang yan. Talaga ba? Break lang yan. Sige, tingin, punta ulit sa iba. Kailangan mong trabahuin eh. Kailangan mo mahanap eh. Meron po palang tinatawag na stabilizer link, yung sa manibela. At alam niyo po, nung una kong pinakita dun sa talyer na yon, sabi niya, sir, okay pa yan, kakayanin pa yan. Alis ako. Okay pa pala daw, sige. Alis tayo. Aba, pagkalabas ko, tumagaralgal na eh. Hala, anong nangyari sa sakyan? Tapos nagtanong na kami, kailangan nyo po ng 5,000. Ay, pambihira. Kakagastos ko lang ng 9,000. 5,000 naman ngayon. Lord, ano na? At alam niyo po ako, kasi ako po, hindi po ako talaga palagastos na bigla akong gagastos. Pinag-iisipan ko. At meron akong pera na tinatago na sabi ko, emergency money ko yon. Gusto ko siyang gastusin. Sabi ko, parang ilang buwan na gusto ko siyang gastusin, pero hindi ko siya magastos. Kasi mabuti pala si Lord. May gagawin pala siya. Kasi pagkabalik ko po sa talyer na yun, pagkakita, sir, basag na po yung nyo. Delikado na po to. Ay, pambihira. Akala ko ba okay? Ipapahamak mo pa ako. Pero tingnan niyo po akong bakit ko lang sinasabi to. Akala ko negative, pero positive. Gusto lang pala kami iligtas ng Diyos. Kasi kung itutuloy namin to nang hindi ipapaayos, ano po mangyayari? Mapapahamak kami. So, blessing ni Lord yun. Amen po ba? So, hindi ko siya pwedeng tignan ng negative. Kailangan ko pala siya makita ng positive. Kailangan ko makita. Alam niyo po ito ang katotohanan. What you see is what you... Tama po ba? What you see is what you get. Kung yan lagi nakikita mo, yan ang matatanggap mo. In your situation, kapatid, ito ang magiging diin ko. What do you see? Sa sitwasyon mo ngayon, ano ang nakikita mo? Ano ang gusto mong idalangin sa Diyos? Pwede po ba tayong tumayo at sambahin ang ating Panginoon? Can we worship God in spirit and in the truth? Whatever you wanna do, whatever
Lord. 'Cause whatever you wanna do, have your way in my life. Have your way. Whatever you wanna do, whatever you wanna do, have your way. Have your way. Whatever you wanna do, whatever you wanna do, have your way. Have your way. Whatever you wanna do, whatever you wanna do, whatever you wanna do, oh God, have your way. Have your way. Whatever. Kapatid, sa oras na ito, alam niyo po, ang tagal nating hindi ito ginagawa, kung mapapansin niyo. Pero kapatid, kung nandoon ka sa sitwasyon na sinasabi at naiintindihan mo ang salita ng Diyos ngayon, at ikaw ay may dalangin, kapatid, sa Diyos, inaanyayahan kitang pumunta sa altar ng Diyos, kapatid. At naniniwala ako, kapatid, na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kailangan mo lang makita. Come to the altar of the Lord. Come. Huwag ka mahihiya, kapatid. Kung nakikita mo, Lord, ito ang dalangin ko, Lord. Sasagutin mo ako dito, Lord. Gusto ko makita yung nakikita mo, Panginoon. Lord, nandito ako. I'm here, God. Lord. Kapatid, gusto natin ng extraordinary experience. Come to the altar of God. It's not over. I'm awake, and I will wait with my faith. It's not over. It's not over. I will wait on you, God. I will wait with my faith. It's not over. It's not over with you. I will wait on you, God. Oh, I will wait with my faith. It's not over. You're not done with me yet, Lord. I will wait on you, God. I will wait with my faith. It's not over. It's not over. It's not. Come on, church. We're saying I will wait. I will wait with my faith. It's not over. It's not over. I will wait on you, God, and I will wait with my faith. It's not over. You're not done with me yet, Lord. We're singing out. I will wait with my faith. It's not over. It's not over. I will wait on you, Lord. I will wait with my faith. It's not over. It's not done with you yet. We're saying it's not over. It's not over. It's not over. You're not over yet. It's not finished. It's not finished. It's not finished. You're not finished. It's not finished. Yahweh, Yahweh. Just worship the Lord. You're not over with me yet, God. Yahweh, Yahweh,
Take over. Oh, Yahweh, Yahweh, reign over, God. Take over, Yahweh, 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 reign over, take over. take over, Oh, God, Yahweh, Yahweh, reign over, take over. Lord, it's not finished, Panginoon. Kung ano ang sitwasyon namin, Panginoon, hindi magtatapos dito, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na Lord, meron kang pangako sa amin, Panginoon, na tatanggapin namin yun, Lord, at makikita namin, Panginoon, Lord. Naniniwala kami, Lord, sa pwede mong gawin sa buhay namin, Lord. Pwede mo kaming pagilingin, pwede mo kaming, Lord, palaguin, Panginoon, dahil sa iyo ito, Panginoon. Kaya mo kaming baguhin, Panginoon, dahil sa iyo ito, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon. Bakit, Lord? Dahil naniniwala kami sa Diyos na buhay, Panginoon, na kayang gawin ng lahat, Panginoon. Sa iyo kami magtitiwala at hindi sa sarili namin, Panginoon. At Lord, lalabas kami sa simbahan na ito, pinagpala mo, Panginoon, at kasama ang presensya mo, Panginoon, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At Lord, kung may nakikita kang karumihan sa amin, Panginoon, linisin niyo po kami. Baguhin niyo po kami, Lord. Lord, ayaw na namin maging negative, Panginoon. Ayaw namin tumingin sa negative sa buhay namin, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na may magandang mangyayari sa buhay namin, Lord. Lord, kiniklaim na namin ito sa oras na ito, Lord. Lord, ikaw ang bahala sa mga tao mo, Panginoon. Katatagpuin niyo po sila at lalabas sila dito punong-puno ng presensya mo, Panginoon, at ng pagmamahal, Lord. Lord, mahal ka namin, ino-honor ka namin, at lahat ng papuri at pagsamba tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi na,